At Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipinagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Naalala niyo po noong February 25, 1986, 39 years ago, nagkaroon ng EDSA Revolution. Noong mga sandaling iyon, na panahon na iyon, ako ay napakabatang teenager. Hindi ko po alam kung ano ang mga issue, mga usapin nun sa politika, pero ako po ay nakasama, nakapunta sa EDSA, nakahalubilo sa maraming tao na naroroon at kung babalikan ko po ang karanasan na iyon, hindi ko man maalala kung ano pinagsisigawan sa megaphone. Hindi ko po di man maliwanag sa akin kung ano yung mga pinaglalaban noon, pero ang malinaw po sa aking alaala ay yung mga naging eksena sa EDSA Revolution noong 1986. Malinaw po sa aking alaala nung panahon na iyon, may mga tumitigil na malalaking sasakyan, magagarang sasakyan, naglalabas ng iba't ibang pagkain. Tinapay, o kaya itlog, hamburger, at ito ay pinamimigay kung kani-kanino lamang
Naaalala ko noon, nagdadasal yung mga tao. Iba-iba ang itsura, iba-iba ang katayuan sa buhay, pero magkakasamang nagdarasal ng rosaryo. Dumadalo dun sa mga misa, doon sa EDSA. Parang sa kabuuan, pangkalahatan, parang nakita ko walang pagkakaiba ang mga tao. Magkakaiba man ang kanilang mga estado sa buhay, mayaman man, mahirap, kulay ganito man ang kanyang kulay, siya man ay maputi. Parang walang pagkakaiba. Ang lahat ay parang pantay-pantay, magkakapareho. Palagay ko po, ito yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Nung sinabi niya na kung sino man ang gustong maging dakila, maging tagapaglingkod ng lahat. At sa pagkatapos noon, kinuha niya ang isang bata sa tabi. Ano ginawa niya? Inilagay niya sa gitna. Mula sa tabi, dinala niya yung bata dun sa gitna. Yun po ay isang paraan kung paano magiging lingkod ng lahat, nang sa gayon tayo maging dakila sa lahat. Ang ibig sabihin pala ng pagiging lingkod ng lahat ay gagawin mo ang makakaya mo para yung mga tao na parang hindi na napapansin, yung mga tao nasa peripheries, nasa mga tabi-tabi, yung mga nakakalimutan at nakakaligtaan, napapag-iwanan na ng takbo ng lipunan, sila ay ihahain mo sa gitna upang marahil maramdaman nila na sila ay mahalaga, that they are still counted, na sila ay bahagi pa rin ng ating mundo at hindi sila nalilimutan. Yaan para sa Ebanghelyo ang ipinapakita para maging lingkod ng lahat. Ilalagay mo ang sino mang nawawala na ng halaga dun sa katayuan na mararamdaman nila ang kanilang kahalagahan. Yung mga nakakalimutan, tinatalikuran na ng tao at ng lipunan, ilalagay mo sa gitna. Nang sa gayon, maramdaman nila na sila ay bahagi pa ng buhay sa mundo. Na kung saan tayong lahat ay magiging pare-pareho, patas-patas, magkakaiba man sa uri ng buhay, pero magkakapareho pa rin tayo bilang mga tao sa ating karangalan o dignidad. Kanina po ay inordinahan po ang ating dating rektor, si Bishop Jun Sescon, no? Sa Manila Cathedral. At sa kanyang pagpapasalamat o pagtatalumpati sa bago matapos ang misa, ay nakapukaw sa aking pansin yung sinabi niya. Yung sinabi niya na ang pagiging Kristiyano ay pagiging mabuting Pilipino. Ang pagiging Kristiyano, mananampalataya, dapat ay mayroong pagmamahal sa bayan. Hindi po siya nagkokontrahan, hindi siya magkahiwalay, hindi siya magkaiba. Kung hindi ang pagiging mabuting Kristiyano, mananampalataya kay Kristo, ay pagiging mabuting Pilipino. Hindi pwedeng paghiwalayin. Palagay ko po, ito yung hamon sa atin. Kasi kung pag-uusapan po natin ang simbahan, magkakasama tayo dito. Sabi nga po, sa simbahan, dito magkakasama ang mayaman at mahirap. Magkakatabi ang naligo at hindi naligo. Magkakatabi yung mga mistiso at mistisa, pati na yung mga moreno at morena. Magkakatabi tayo sa isang upuan, ikaw ba ay nakatira sa isang eksklusibong subdivision? O ikaw man ay nasa isang tabi ng ilog Pasig? Pagdating sa simbahan, magkakatabi tayo. At yun ay wala tayong problema. Yun ay tanggap natin dahil alam natin ang ating pinupuntahan ay ang mahal na poong Jesus Nazareno. May problema lang. Paglabas ng pinto ng simbahan, nagiging iba na ang ating tingin. Paglabas ng pinto ng simbahan, ang piling ng iba,
Mas mabait siya, mas banal siya kaysa sa mga hindi nagsimba. Paglabas ng simbahan, yung hindi galing sa simbahan, pinagsususpetsahan agad-agad. No? Naiiba na agad ang ating turing sa bawat isa. Kaya nga, ang sabi o hamon, ika nga ni Bishop Jun Sescon kaninang umaga, parang kung titingnan ko, parang sinasabi niya, sana yung ating turingan sa loob ng simbahan, kung ito ay madadala lang natin sa labas, sa ating kapitbahayan, sa ating pamayanan, sa ating lipunan, sa pinag-aaralan natin o opisina ng ating pinagtatrabahuhan, palagay ko po, napakalaki po ang tsansa na magiging mas maayos, mas maunlad, mas mapayapa ang ating buhay bilang mga Pilipino. Walang problema pagdating sa simbahan. Yun nga lang, hindi natin nadadala yung ating pagtuturingan sa loob doon sa labas ng simbahan. Paano maging lingkod ng lahat? Pagsumikapan po natin na kung meron man tayong makikita at maaalala na mga tao kakilala man natin o hindi, na parang nawawalan na ng halaga, na isasantabi na, natatalikuran na ng lipunan, ilagay natin sa gitna nang maramdaman nila ang kanilang halaga, nang maramdaman nila ang kanilang dangal at dignidad, na sila ay bahagi at bahagi pa rin ng bayan ng Diyos.